Ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay? Ayan mga kapatid, mga kababayan ko po dyan sa Senado, pakinggan nyo po yung verse na ito. Ano ang papakinabangin ninyo kung makuha man ninyo ang pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa? Makuha man ninyo ang lahat ng pera, lahat ng kayamanan dito sa buong bansa. Makuha man ninyo ang simpatya ng lahat ng mga tao, kung sa huli itatapon pa rin kayo sa lawa ng apoy sa impyerno. Mga kababayan ko po dyan sa Senado, makinig po kayo sa talata sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na, malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kababayan ko dyan sa Senado, unahin na po natin ang ating Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mateo 6:33. Mga kababayan ko dyan Senado, unahin po natin ang Panginoon. Huwag po sa lahat ng mga material na bagay, huwag po sa posisyon, huwag po sa kasikatan, sapagkat mga kababayan ko, sabi nga po sa Mateo 16 verse 26, ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, buong yaman, buong posisyon, kung sa huli mapapahamak naman po ang inyong kaluluwa? Anong kwenta ng yaman ninyo? Anong kwenta ng posisyon ninyo kung sa huli-huli itatapon kayo sa lawa ng apoy sa impyerno? Kaya mga kababayan ko diyan sa Senado, lahat po kayo dyan nire-remind ng Panginoong Hesus, repent before it's too late. Jesus is coming. Hindi po nagbibiro ang talata sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na, malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Yung posisyon po ninyo, yung kapangyarihan, yung maraming pera, temporary lang po yan lahat mga kababayan ko. Lahat po yan lilipas. Subalit yung ating relasyon na maganda sa ating Panginoon ay maaaring makapagligtas sa atin sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos.